Kumusta, mga pusong naghahanap ng kanlungan? Ako po si Muni, at ito ang Hinahon, ang inyong espasyo para sa mga kwentong tumatatak sa isipan. May mga kasalanan daw na namamana, mga sugat na ipinapasa mula sa magulang patungo sa anak. Ngunit paano kung ang minana mo ay hindi lang sakit, kundi isang kalaban na hindi mo inaasahan? Sabay nating tuklasin ang isang kwento ng puot, pag-unawa, at pag-ibig na isinilang mula sa abo ng nakaraan. Andito na siya, Amara. Ang boses ni Tita Lorna ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon ng opisina. Isang Manila folder ang dahan-dahan niyang inilapag sa ibabaw ng makintab na lamesa. Simple lang ang pagkalapag, ngunit parang may bigat ito ng isang malaking bato. Hindi gumalaw si Amara. Ang mga mata niya ay nakapako sa pangalang nakaimprinta sa labas ng folder. Nakasulat sa itim na tinta. Malinis. Simple. Dave Ramos. Ang pangalang iyon. Biglang bumalik ang lahat. Ang amoy ng mga puting bulaklak sa libing ni Papa. Ang mga pekeng pakikiramay ng mga kasosyo sa negosyo. At ang pinakamasakit sa lahat, ang tahimik na pag-iyak ni Mama sa bawat gabing akala niya ay tulog na ang lahat. Ang pangalang yon ang dahilan. Ang apelyidong yon ang sumira sa perpektong pamilyang pinaniwalaan niya. Gawin mo ang nararapat. Patuloy ni Tita Lorna. Ang mga mata ay matalim. You must protect this family's name. Ayokong magkaroon ng kahit anong mantsa ang pangalan ng papa mo. Dahan-dahang gumalaw ang kamay ni Amara. Ang mga kuko niyang may kulay ng madilim na pula ay marahang gumuhit sa ibabaw ng pangalang Ramos. Para siyang humahaplos ng isang pilat. Isang sugat na hindi kailanman naghilom. Ang lamig ng folder ay tila gumapang mula sa dulo ng kanyang mga daliri, paakyat sa kanyang braso, hanggang sa manlamig ang buo niyang puso. Nagbaba siya ng tingin, at nang muli siyang mag-angat ng mukha, wala nang bakas ng anumang emosyon. Ang sakit ay naitago na sa likod ng isang maskara ng profesionalismo. I understand, tita. Sabi niya sa isang boses na kontrolado at walang bahid ng panginginig. I will handle this. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa labi ni Tita Lorna. Isang ngapa ng ngiti ng tagumpay. Tumayo na ito at inayos ang kanyang mamahaling bestida. I know you will. You are, after all, a Villanueva. Nang maiwan siyang mag-isa sa opisina, ilang sandaling tinitigan ni Amara ang folder. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng mahinang ugong ng aircon. Pagkatapos ng ilang saglit, kinuha niya ang telepono sa kanyang lamesa. Isang pindot lang at konektado na siya sa intercom ng warehouse. This is Miss Villanueva? Sabi niya. Ang boses ay formal at may autoridad. Mayroon akong directive. Yes, ma'am. Sagot ng supervisor sa kabilang linya. Ramos, Dave Ramos, effective tonight, he's on graveyard shift. Walang tanong, walang paliwanag. Isang utos, ibinaba niya ang telepono. Sa kabilang dako ng malawak na compound, pagod na pinupunasan ni Dave ang pawis sa kanyang noo. Katatapos lang ng kanyang shift. Ang tanging nasa isip niya ay ang makauwi na sa Tondo, sa kanyang ina at mga kapatid. Nilapitan siya ng kanyang supervisor, may pag-aalinlangan sa muka. Dave, may bigla ang pagbabago sa schedule mo. Po? Bakit daw po? Nagkibit balikat lang ang matanda. Hindi ko alam. Utos galing sa taas. Simula mamayang gabi. Panggabi ka na raw. Napatigil si Dave. Ang pagod sa kanyang katawan ay napalitan ng kaba. Gabi-gabi. Siya ang nag-aalaga sa bunsong kapatid na sakitin. Paano na ngayon? Wala siyang nagawa kundi tumango. Habang naglalakad palabas ng gate, napatingala siya sa dambuhalang karatula ng kumpanya. Villanueva Corporation. Ang pangalang nagbibigay sa kanya ng trabaho. Ang pangalang bubuhay sa kanyang pamilya. Ngunit sa sandaling iyon, habang dahan-dahang lumulubog ang araw, nakaramdam siya ng kakaibang panganib. Isang panganib na dala ng pangalan na yon. Ang malaking karatula ng Villanueva Corporation.
ay unti-unting lumiliit sa kanyang likuran habang nilalamon siya ng usok at ingay ng syudad. Sumakay si Dave sa isang punong-puno na jeepney. Ang kanyang katawan ay nakikipagsiksikan sa iba pang mga pagod na manggagawa. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang kwento, kanya-kanyang pasanin. Ang sa kanya, tila kabibigat lang. Ang biyahe mula sa nagliliwanag na Makati patungo sa masikip na eskinita ng Tondo ay tila paglalakbay sa dalawang magkaibang mundo. Pagbaba niya ng jeep, ang sumalubong sa kanya ay ang pamilyar na amoy ng inihaw na isda, ang tawanan ng mga batang naglalaro sa kalye, at ang sigawan mula sa isang videoke. Ito ang kanyang mundo. Simple, totoo. Pagpasok niya sa kanilang maliit ngunit malinis na bahay, sinalubong siya ng kanyang ina, si Aling Linda. May mainit ngunit pagod na ngiti sa mga labi nito. "Andyan ka na pala, anak. Kumusta ang trabaho?" "Okay lang po, Nay," sagot ni Dave. Sabay manos sa ina. Ayaw na niyang idagdag pa ang alalahanin nito. Ang dalawa pa niyang kapatid, si Maya at si Leo, ay abala sa pag-aayos ng kanilang hapunan. Sa isang sulok, sa isang lumang banig, ay mahimbing na natutulog ang bunso nilang si Miggy. Ang dahilan ng lahat ng kanyang pagsisikap. Umupo sila para kumain ng kanin at pritong isda. Sa kabila ng pagod at bagong problema sa trabaho, ang ilang sandaling ito, kasama ang pamilya ay sapat na para mabigyan siya ng lakas. Ngunit matapos ang hapunan, nang si Dave na lang at ang kanyang ina ang gising, may inilabas si Aling Linda mula sa isang lumang aparador. Isang sobrang kulay kape. "Anak, dumating ito kanina," sabi nito sa mahinang boses, at may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Kinuha ni Dave ang sobre galing sa Philippine Heart Center. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sa loob, isang papel na puno ng mga numero. Sumasayaw ang mga numero sa kanyang paningin, ngunit isa lang ang malinaw. Ang kabuuang halaga ng operasyon na kailangan ni Miggy. Isang halaga na kahit pagsamahin pa ang sahod niya sa loob ng 5 taon ay hindi niya kayang bayaran. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng hininga. Ang bigat sa kanyang dibdib ay mas masakit pa kaysa sa pagod ng buong araw na pagtatrabaho. Nilapitan niya ang natutulog na kapatid. Hinaplos niya ang buhok nito. Napakaliit, napakarupok. Ang bawat paghinga ni Miggy ay may kasamang mahinang sipol, isang paalala ng butas sa puso nitong kailangang ayusin. "Gagawan ko ng paraan, bunso. Kakayanin ni Kuya." Iyon ang tahimik niyang pangako. Napansin ni Aling Linda ang desperasyon sa mukha ng anak. "Dave, naalala mo ba yung lumang baul ng papa mo? May mga naiwan siyang gamit doon. Baka may halaga yan balang araw." Isang desperadong pag-asa. Ngunit sa pagkakataong yon, kakapitan ni Dave ang lahat. Nang gabing iyon, habang sinusubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe, isang email, nangunot ang kanyang noo. Galing sa HR Department ng Villanueva Corp. Memorandum to Dave Ramos from Amara Villanueva, HR Director. Subject: Urgent Performance Evaluation. You are hereby required to attend a performance evaluation tomorrow at 9 a.m. sharp in Conference Room 3. Your attendance is mandatory. Napatitig si Dave sa screen sa pangalan ng nagpadala. Amara Villanueva. Ang malamig na formalidad ng email ay nagpadala ng kaba sa kanyang sistema. Alam niya sa sarili niya, hindi ito evaluation. Ito ay isang bitag. Ang conference room 3 ay malamig at tahimik. Tanging ang tunog lang ng ballpen ni Amara na tumatama sa ibabaw ng lamesa ang maririnig. Nakaupo si Dave sa kabilang dulo. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa ibabaw ng kanyang kandungan. Sa tabi ni Amara ay nakaupo si Mr. Rosales, ang warehouse supervisor, isang taong kilala sa pagiging sunod-sunuran sa management. Naka-power suit si Amara. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali.
Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas, walang emosyon. Itinigil niya ang pagtap ng kanyang ballpen at itinuon ang tingin kay Dave. Isang tingin na tila tumatagos at humuhusga. Mr. Ramos, simula niya, ang boses ay matigas at pormaal. Pinatawag ka namin dito dahil sa isang seryosong bagay. Hindi umimik si Dave. Handa na siya sa anumang paratang. Noong isang linggo, patuloy ni Amara, habang binubuklat ang isang folder na nasa harap niya, mayroon tayong shipment ng high-end electronics. According to our inventory, mayroong 20 unit ng pinakabagong model ng laptop ang nawawala. Nanlaki ang mga mata ni Dave. Po? Pero ma'am, kumpleto po ang bilang namin bago i-dispatch yun. Talaga ba? Tanong ni Amara. May bahid ng pang-iinsulto sa kanyang tono. Tumingin siya kay Mr. Rosales. Mabilis na nagsalita ang supervisor. Ang huling naka-assign sa inventory check ng specific na kargamentong yon ay si Dave Ramos. Siya rin ang huling nag-lock ng bodega bago matuklasan ang pagkawala. Isang kasinungalingan. Alam ni Dave na hindi lang siya ang may access sa bodega. Alam niyang si Mr. Rosales mismo ang kasama niya noong araw na yon. Mr. Rosales, hindi po totoo yan. Yan. Magkasama po tayo noong araw na yon. Alam niyo pong wala akong kinuha. Depensa ni Dave, ang boses ay nagsisimula ng manginig sa galit at pagkadismaya. Ngunit umiling lang si Amara, tila hindi pinakikinggan ang kanyang sinasabi. Ang records ay hindi nagsisinungaling, Mr. Ramos, at ang CCTV footage sa loob ng warehouse noong gabing iyon ay conveniently corrupted. Isang patibong, isang perpektong patibong. Wala siyang ebidensya, wala siyang kawala. Nararamdaman niya ang unti-unting pagsikip ng mga pader sa paligid niya. Tumingin siya kay Amara, naghahanap ng kahit katiting na pag-unawa. Ngunit ang nakita niya lang ay 2 matang malamig na parang yelo. Dahil sa bigat ng sitwasyon, deklara ni Amara, ang bawat salita ay parang isang martilyo na pumupukpok sa pagkatao ni Dave. You are suspended indefinitely, pending investigation. Huminto siya sandali, tila ninanamnamang sandali. At isa pa, dagdag niya, mananagot ka sa lahat ng nawala. The full cost of the 20 units will be deducted from your final pay, kung may matitira pa. Sa isang iglap, gumuho ang mundo ni Dave. Hindi lang ang trabaho niya ang nawala. Ang kanyang pangalan, ang kanyang dangal, at ang pinakamasakit, ang pag-asa para sa operasyon ni Miggy. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Tumayo si Amara. Inayos niya ang kanyang damit, tila isang reyna na katatapos lang magbigay ng hatol. Naglakad siya papalapit sa pinto. Pagdaan niya sa tabi ni Dave, na nanatiling nakatungo at tulala, huminto siya. Hindi siya tiningnan ni Amara, ngunit bumulong siya. Sapat lang para marinig ni Dave at ng hangin sa pagitan nila. Ito pa lang ang simula. Pagkatapos ay naglakad na siya palabas. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang bawat yabag ay isang patunay ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang paghihiganti. Excellent work, Amara. Nasa isang mamahaling restaurant sa Makati si Amra. Kaharap si Tita Lorna. Ang champagne sa kanilang mga baso ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ikinuwento ni Amara ang nangyari sa conference room kanina. At isang ngiti ng paghanga ang namutawi sa labi ng kanyang tiyahin. I knew I could count on you. Kailangang matuto ang mga taong tulad niya kung saan sila lulugar, sabi ni Tita Lorna habang umiinom ng champagne. This is a good start. Siguraduhin mong hindi na siya makakabalik pa. Tumangulang si Amara, ngunit hindi niya maalis sa isip ang itsura ni Dave kanina. Ang blankong ekspresyon sa mukha nito nang tanggapin ang hatol. May isang parte sa kanya na inaasahan na magwawala ito, magmamakaawa o magagalit. Ngunit wala. Tanging isang nakabibinging katahimikan.
At sa katahimikang yon, may naramdaman siyang kakaiba. Hindi kasiyahan, hindi tagumpay, kundi isang pakiramdam na hindi niya mapangalanan. Huwag mong isipin ang taong yun. He is insignificant. Sabi ni Tita Lorna na tila nabasa ang kanyang iniisip. Let's talk about the upcoming charity ball. Your mother and I... Hinayaan ni Amara na magsalita ang kanyang tita. Tumango siya sa mga tamang pagkakataon, ngumiti kapag kailangan. Ngunit ang isip niya ay lumilipad sa ibang lugar. Pagkatapos ng tanghalian, habang pauwi, natigil ang sinasakyan niyang kotse sa gitna ng matinding traffic sa EDSA. Naiinip, tumingin siya sa bintana. Ang kanyang paningin ay napadpad sa isang hilera ng mga karinderya sa gilid ng kalsada kung saan kumakain ang mga ordinaryong empleyado at construction worker. At doon, sa isa sa mga mesang plastik, nakita niya siya. Nakita niya si Dave. Nakaupo itong mag-isa, nakatungo sa isang maliit na plato ng kanin at ulam. Mukhang pagod, mukhang talunan. Ngunit habang pinagmamasdan niya ito, isang batang lalaki na may dalang kahon ng panlinis ng sapatos ang lumapit dito. Payat ang bata, madungis ang damit. Tumingin si Dave sa bata. Hindi ito umimik. Hinati niya ang kanyang ulam, kinuha ang kalahati ng kanyang kanin, at inilagay sa takip ng kanyang baunan. Iniabot niya yon sa bata, na agad namang kinuha at nagsimulang kumain ng may gutom. Walang salita. Isang simpleng kilos ng kabutihan. Pagkatapos, ngumiti si Dave sa bata. Isang pagod, ngunit totoong ngiti. Isang ngiti na walang bakas ng galit o paghihinagpis na inaasahan ni Amara. Bumusina ang mga sasakyan, umusad na ang traffic. Ngunit ang imahe ni Dave na nagbabahagi ng kanyang kakarampot na pagkain ay nanatili sa isipan ni Amara. Hindi ito ang itsura ng isang magnanakaw. Hindi ito ang kilos ng isang masamang tao. Sino ba talaga ang lalaking ito? Nang gabing iyon, habang naghahanda siya para matulog, nakatanggap si Amara ng tawag mula sa isang unknown number. Sinagot niya ito. Hello? Walang sumasagot sa kabilang linya. Tanging ang tunog lang ng paghinga ang kanyang naririnig. Pagkatapos ng ilang segundo, ibinaba na ang tawag. Kinilabutan siya ng bahagya. Pababa na sana siya para kumuha ng tubig nang makasalubong niya ang kanyang ina. Si Elenita. Sa hallway, bihira silang magkausap ng seryoso. Ang kanilang mga pag-uusap ay laging tungkol sa mga bagay na mababaw. Party, damimit, mga kakilala. Ngunit ngayon, may kakaiba sa tingin ng kanyang ina. Tinitigan siya nito, hindi bilang isang business executive, kundi bilang anak niya. Amara, anak, mahinang sabi ni Elenita. May problema ba sa trabaho? Wala po, Mama. Everything's under control. Mabilis niyang sagot. Tumango ang kanyang ina, ngunit hindi umalis ang tingin nito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot, na tila matagal nang kinikimkim. Masaya ka ba sa ginagawa mo? Ang simpleng tanong na yon ay tumama kay Amara nang mas malakas kaysa sa anumang akusasyon. Hindi niya alam ang isasagot. Dahil sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung ano ang totoo. Hindi mapalagay si Amara. Ang tanong ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan buong magdamag. Masaya ka ba? Paulit-ulit. Para siyang binabagabag ng sariling konsensya. Kinabukasan, kahit Sabado, nagpasya siyang pumasok sa opisina. Kailangan niyang ilibang ang sarili sa trabaho, sa mga numero at papeles na may lohika at walang emosyon. Ngunit may naiwan siyang importanteng dokumento sa kanyang drawer. Nang gabing iyon, nag-iisa siyang bumalik sa tahimik at halos madilim na gusali ng Villanueva Corp. Habang naglalakad sa pasilyo, patungo sa kanyang opisina sa itaas, ang tanging naririnig niya ay ang ugong ng bentilasyon at ang mahinang tunog ng kanyang mga takong. Ngunit pagdaan niya sa tapat ng warehouse area, may narinig siyang boses, mahina, nag-aalala. Sino ang nandito ng ganitong oras?
lalo na't nakalak dapat ang warehouse. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kuryosidad ay mas malakas kaysa sa kanyang pag-iingat. Sumilip siya sa maliit na siwang ng bahagyang nakabukas na pinto ng security office ng warehouse at doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang desk lamp, nakaupo si Dave. Nakatitig ito sa screen ng kanyang cellphone na nakasandal sa isang tumpok ng mga logbook. Kahit suspendido, narito pa rin siya. Ano ang ginagawa niya dito? Nagsisimula ng uminit ang ulo ni Amara, ang kapal ng mukha. Ngunit bago pa siya makagawa ng kahit anong hakbang, narinig niya ang boses mula sa telepono. Isang maliit, hirap na pag-ubo. "Kuya, ang sakit ng dibdib ko." Ang boses na yon, boses ng isang bata. Biglang nagbago ang itsura ni Dave. Ang pagod at bigat sa kanyang mukha ay napalitan ng agarang pag-aalala at lambing. "Shh, bunso. Tahan na, Miggy," sabi ni Dave sa isang boses na hindi pa naririnig ni Amara kailanman. Puno ito ng pagmamahal. "Nainom mo na ba yung gamot na inabot ni Mama?" "Opo, kuya. Pero kailan ka uuwi?" "Malapit na, bunso. Matulog ka na, ha? Para bukas, malakas ka na ulit. Kantahan na lang ulit kita. Gusto mo?" At nagsimula siyang kumanta. Isang pamilyar na oyayi, mahina, medyo sintunado, pero puno ng puso. Habang kumakanta, ang isang daliri ni Dave ay marahang humahaplos sa screen ng telepono. Tila sinusubukan niyang punasan ang luha sa pisngi ng kanyang kapatid. Nakatayo lang si Amara sa labas, hindi makagalaw. Para siyang nanonood ng isang eksena mula sa isang pelikula. Ang lalaking sinira niya ang araw, ang lalaking tinanggalan niya ng trabaho at dangal, ay narito ngayon, sa gitna ng gabi, inaaliw ang kapatid niyang may sakit gamit ang isang kanta. Ito ang lalaking pinagbintangan niyang magnanakaw. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit ni Amara ay biglang naglaho. Ang natira ay isang malakas na kabog sa kanyang dibdib, isang damdamin ng hiya, isang damdamin ng pagkakamali. Ang kasalanan ng lalaking ito ay ang magmahal ng lubos sa kanyang pamilya. Isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman sa sarili niyang marangyang tahanan. Nang matapos ang kanta at dahan-dahang pumikit ang mga mata ng bata sa kabilang screen, ibinaba na ni Dave ang tawag. Napabuntong hininga siya ng malalim at isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Ang bigat ng buong mundo ay tila nasa kanyang mga balikat. Sa pag-angat niya ng kanyang ulo, ang kanyang pagod na mga mata ay napadpad sa siwang ng pinto. Nagkatitigan sila. Nakita ni Dave ang anino ni Amara. Nakita ni Amara ang gulat at sakit sa mga mata ni Dave. Isang segundo, 2, 3. Pagkatapos, parang isang magnanakaw na nahuli sa akto, mabilis na tumalikod si Amara. Naglakad siya palayo. Ang mga yabag niya ay mas mabilis na ngayon. Hindi na niya kinuha ang dokumentong sadya niya. Ang tanging gusto niya ay ang makalayo. Makalayo sa mga matang yon. Makalayo sa katotohanang bigla na lang sumampal sa kanya. Kinabukasan, Linggo, hindi mapakali si Amara. Sa loob ng kanyang mansyon, ang imahe ni Dave na kumakanta para sa kapatid niya ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang pagod sa mga mata nito, ang dalisay na pagmamahal. Hindi pa siya nakakabangon nang tumawag si Tita Lorna. Ang boses nito ay masaya at puno ng enerhiya. "Amara, Hija, mag-ready ka. Susunduin kita in an hour. Magbe-brunch tayo sa Polo Club." Walang ganang tumanggi si Amara. Alam niyang hindi iyon isang imbitasyon, kundi isang utos. Sa Polo Club, sa gitna ng mga mayayamang pamilya na nagtatawanan, naramdaman ni Amara na lalo siyang hindi nababagay. Tila isang malaking entablado kung saan lahat ay umaarte ng perpekto. "Napansin ko, parang matamlay ka nitong mga nakaraang araw," simula ni Tita Lorna habang humihigop ng kanyang mimosa. "Don't tell me iniisip mo pa rin yung Ramos na yon?" Hindi nakasagot si Amara. Ang kanyang pananahimik
ay sapat ng kumpirmasyon. Bumuntong hininga si Tita Lorna, isang buntong hininga ng pagkainis. Amara, nakakalimutan mo na ba? Nakakalimutan mo na ba ang kahihiyang idinulot ng pamilya nila sa atin? Sa mama mo? Inilapag nito ang kanyang baso at tinitigan si Amara ng diretso sa mata. Ang papa mo. He wasn't perfect. Alam natin yan. Pero lahat ng tinatamasa mo ngayon, itong buhay na to, ang posisyon mo sa kumpanya, ang pangalan mo, lahat yan ay dahil sa kanya. Pinaghirapan niya yan. Huminto ito sandali. Hinahayaang bumaon ang bawat salita. You have an utang na loob to him. Isang utang na loob na kailangang bayaran. At ang pagbabayad ay ang protektahan ng pangalan niya, ang legacy niya, laban sa mga oportunistang tulad nila. Ang bawat salita ay isang matalinong pagmamanipula. Pinipiga ang puso ni Amara gamit ang konsepto ng utang na loob at tungkulin sa pamilya. Huwag mong hayaang sirain ng isang bastardo ang lahat ng pinaghirapan ng papa mo. Ang huling pangungusap ay sinabi niya sa isang bulong na puno ng galit, na nagpabalik sa lahat ng sakit at puot na pilit na ibinabaon ni Amara. Pakiramdam ni Amara ay nahuhuli siya sa isang sapot. Sa isang banda, ang kanyang konsensya na nagsasabing mali ang kanyang ginagawa. Sa kabilang banda, ang tinig ni Tita Lorna, ang tinig ng kanyang tungkulin bilang isang Villanueva. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng katahimikan ng kanilang bahay. Nakita niya ang kanyang ina, si Elenita, na nag-aalaga ng mga orkidya sa hardin. Lumapit siya dito, naghahanap ng kahit anong masasabing makakapagpagaan ng kanyang loob. Mama, tumingin sa kanya si Elenita at sa isang saglit, nakita ni Amara ang lungkot sa mga mata nito. Pagkatapos ng nangyari kagabi kay Dave, ngayon niya lang napagtanto, ang lungkot na yon ay palaging nandyan. Walang sinabi si Elenita. Pumasok ito sa loob at bumalik na may dalang isang tasa ng mainit na tsa. Dahan-dahan niya itong inilapag sa mesang katabi ni Amara. Isang simpleng kilos, ngunit ang mga mata niya ay tila nagsasabi ng 1,000 salita na hindi kayang bigkasin ng kanyang mga labi. Mga salitang puno ng pagsisisi at pag-unawa. Habang iniinom ni Amara ang tsa, naalala niya ang isang bagay na sinabi ni Tita Lorna kanina. Isang bagay na mabilis nitong binawi tungkol sa isang lumang trust fund na itinayo ng kanyang ama. Bakit niya iyon nabanggit? Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang unknown number. Ang parehong numero na tumawag sa kanya noon. Nanginginig niyang binuksan ito. Maikli lang ang mensahe, ngunit sapat na para pigilin ang kanyang paghinga. Hindi magnanakaw si Dave. Tingnan mo ang CCTV logs ng Gate 3, Lunes ng umaga. Pumasok si Amara sa kanyang opisina na may daladalang bigat at determinasyon. Ang text message na natanggap niya kagabi ay hindi na niya maialis sa kanyang isipan. Tingnan mo ang CCTV logs ng Gate 3. Hindi siya magnanakaw. Paulit-ulit na tumatakbo ang mga salitang yon sa utak niya. Paano kung totoo? Paano kung ang buong istorya ay isang malaking kasinungalingan na pinag-isipan ng kanyang tita? Nag-aalangan man, alam niya ang kailangan niyang gawin. Bilang HR director, may access siya sa halos lahat ng aspeto ng operasyon ng kumpanya. Kabilang na ang security. Ngunit bago siya kumilos, tumigil muna siya. Sa halip na dumiretso sa security office, lumabas siya ng gusali. Naglakad siya ng walang patutunguhan hanggang sa mapadpad siya sa isang maliit na coffee shop sa isang eskinita, isang lugar na hindi niya kailanman papasukin. Simple lang ang lugar, malayo sa mga sosyal na cafe na kanyang madalas puntahan. Pumasok siya at umorder ng isang simpleng kapeng barako. Umupo siya sa isang sulok at sa unang pagkakataon, pinagmasdan niya ang mundo sa labas ng kanyang ginintuang hawla. Pinanood niya ang mga empleyadong nagmamadali,
ang mga messenger na humihigop ng mainit na kape, ang mga tindera na nagtatawanan, mga ordinaryong tao, mga taong katulad ni Dave. Ang bawat isa sa kanila ay may sariling laban, sariling pangarap. At siya, ano ang ipinaglalaban niya? Isang pangalan, isang kasinungalingan. Pagkatapos niyang ubusin ang kanyang kape, ang pait nito ay tila nagbigay sa kanya ng tapang. Bumalik siya sa opisina. Dumiretso siya sa security room. Ang mga gwardya ay nagulat nang makita siya. Ngunit wala silang nagawa nang ipakita niya ang kanyang ID at sinabing kailangan niya ng access sa server. I need to review the logs from 2 weeks ago. Utos niya. Ang boses ay kalmado, ngunit hindi matitinag. Una niyang hinanap ang footage mula sa loob ng warehouse, ang sinabi nilang corrupted. Totoong-totoo nga. Isang blankong screen, halatang sinadya. Pagkatapos, hinanap niya ang mga log mula sa gate 3, ang gate na ginagamit para sa mga delivery truck, gabi. Malabo ang ilaw, ngunit malinaw ang nakita niya. Isang puting delivery truck ang nakaparada sa labas ng gate. Bumaba ang driver at kinausap ang isang tao. Ang taong iyon ay si Mr. Rosales, ang warehouse supervisor na tumestigo laban kay Dave. May iniabot na makapal na sobre si Mr. Rosales sa driver bago ito sumakay muli sa truck at umalis. Hindi ito ang standard procedure. Ang lahat ng transaksyon ay dapat sa loob ng loading bay. Kinilabutan si Amara. Ito na, ang simula ng katotohanan. Gusto niyang i-zoom in ang mukha ng driver, ngunit masyadong malabo ang kuha. Ngunit ang isang bagay ay malinaw na malinaw, ang plaka ng sasakyan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Mabilis niyang kinuhanan ng litrato ang screen. Ang mga numero ng plaka ay malinaw na nakikita. Mayroon siyang kilala, isang pribadong investigador na minsan nang tinulungan ang kumpanya sa isang kaso ng pagnanakaw. Mabilis niyang ipinadala ang litrato. Find out who owns this truck. Urgent. Pagka-send niya ng mensahe, huminga siya ng malalim. Walang atrasan. Sa pagpindot niya ng send, alam niyang tinawid na niya ang isang linya. Hindi na niya pinoprotektahan ang pangalan ng mga Villanueva. Hinahanap na niya ang katotohanan. Lumipas ang 2 araw na walang balita mula sa investigador. Ang bawat oras na lumilipas ay parang karayom na tumutusok sa kaba ni Amara. Sa opisina, umiiwas siya kay Tita Lorna. Nagpapanggap siyang abala. Ngunit ang totoo, ang isip niya ay nasa plaka ng truck at sa kung anong katotohanan ang idudulot nito. Biyernes ng hapon. Habang pauwi, biglang bumuhos ang isang malakas na ulan. Isa sa mga biglaang bagyo na tipikal sa Pilipinas. Sa gitna ng Commonwealth Avenue, kasabay ng malakas na kulog, biglang umubo at namatay ang makina ng kanyang mamahaling sasakyan. Nasa gitna siya ng baha. Walang signal ang telepono niya. Walang choice. Kinailangan niyang bumaba. Itinaas niya ang laylayan ng kanyang bestida at maingat na lumusong sa tubig na hanggang bukong-bukong. Ang tanging naisip niya ay makahanap ng masisilungan. Suot ang kanyang high heels, hirap siyang naglakad hanggang sa makarating sa isang waiting shed na puno na ng mga tao. Sa di kalayuan, may nakita siyang isang maliit na overpass. Nagpasya siyang pumunta doon. Habang paakyat sa hagdanan, basang-basa at nanginginig sa ginaw, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa likuran. Ma'am Amara? Lumingon siya. At doon, sa gitna ng malakas na ulan, nakatayo si Dave. May hawak siyang payong at isang maliit na supot ng gamot mula sa isang botika. Ang gulat sa mukha nito ay hindi maitago. Anong ginagawa niyo dito, ma'am? Tanong ni Dave. Ang boses ay pinaghalong pagtataka at pag-aalala. My car broke down, sagot ni Amara, nahihiya sa kanyang sitwasyon. Ang makapangyarihang HR director, ngayon ay mukhang basang sisiw sa gitna ng tondo. Nakita ni Dave ang panginginig niya.
Walang pag-aalinlangan, inabot nito ang payong sa kanya. Ma'am, malapit lang po ang bahay namin dito. Delikado po dito. Magpatila muna kayo sa amin. No, it's fine. I can manage. Ayaw niya. Masyadong personal. Ma'am, para na po kayong lalagnatin. Halika na po. Pilit ni Dave. Ang tono ay magalang pa rin. Ngunit may diin ng pag-aalala na hindi niya kayang tanggihan. Wala siyang nagawa. Sumunod siya kay Dave sa ilalim ng iisang payong habang tinatahak nila ang masisikip na eskinita. Bawat bahay na madaanan nila ay tila may mga matang nakatingin sa kanya. Ang babaeng nakabestida at high heels sa gitna ng kanilang komunidad. Pagpasok nila sa bahay ng mga Ramos, ang init mula sa loob ay agad na yumakap sa kanya. Simple lang ang bahay, ngunit malinis at maayos. Nakita niya si Aling Linda at ang mga kapatid ni Dave na nagulat din sa kanyang pagdating. Naku iha, basang-basa ka, sabi ni Aling Linda at agad siyang kumuha ng tuyong tuwalya. Hindi nito alam kung sino siya. Para dito, isa lang siyang estrangherong nangangailangan ng tulong. Halika, umupo ka muna. Ikukuha kita ng mainit na sabaw. Pinaupo siya ni Dave sa isang silyang plastik. Habang hinihintay niya ang sabaw, hindi niya maiwasang ilibot ang kanyang paningin sa isang pader na kasabit ang mga medalya ni na Dave at ng mga kapatid niya. Sa isang maliit na mesa, may mga libro at sa ibabaw ng isang lumang aparador, napatigil ang kanyang paghinga. Isang lumang litrato, isang lalaking masaya, nakangiti ng malapad habang karga ang isang batang lalaki. Ang lalaki ay ang kanyang ama, ang bata ay si Dave. Ang nangiti sa mukha ng kanyang ama sa litratong yon, hindi niya iyon kailanman nakita. Sa lahat ng mga family picture nila sa Makati, ang kanyang ama ay laging seryoso, formal, malayo. Dito, sa litratong ito, mukha itong masaya. Totoong masaya. Bumalik si Aling Linda na may dalang isang mangkok ng mainit na arroz caldo. Heto iha, para mainitan ang tiyan mo. Nang biglang tumunog ang telepono ni Amara. Isang malakas, nakakabinging ringtone sa gitna ng katahimikan. Kinuha niya ito mula sa kanyang basang bag. Ang pangalan ng investigador. Dali-dali siyang tumayo at naghahanap ng sulok kung saan may signal. Hello? Pabulong niyang sabi. Ma'am Amara, nakuha ko na. Ang boses ng lalaki sa kabilang linya ay seryoso. May-ari ng truck at ang shipping logs. Who is it? Tanong ni Amara. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Ma'am Amara, ang truck na yun. Nakarehistro sa isang logistics company, isang kumpanyang pag-aari ni Miss Lorna Villanueva. Sa isang iglap, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng ulan sa labas, ang amoy ng arroz caldo, ang imahe ng masayang mukha ng kanyang ama. Lahat ay naglaho. Ang tanging natira ay ang malamig na katotohanan, ang kanyang sariling pamilya, ang kanyang sariling dugo. Sila ang may kagagawa ng lahat. Ang mga salitang Lorna Villanueva ay umalingaw-ngaw sa isip ni Amara. Bumagsak ang telepono mula sa kanyang nanginginig na kamay. Para siyang binagsakan ng langit at lupa. Ang kanyang tita, ang taong pinagkatiwalaan niya, ang taong nag-utos sa kanya na protektahan ang pangalan ng pamilya. Siya pala ang salarin. Ang lahat ng galit niya kay Dave, ang lahat ng paghihiganti niya, lahat ay itinanim ng kanyang sariling dugo. Nagmamadali siyang nagpaalam kina Aling Linda at Dave na nagtataka sa biglaang pagbabago sa kanyang kilos. Hindi niya ipinaliwanag. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang humarap sa pinagmulan ng lahat ng kasinungalingan. Naghahanap siya ng taxi. Sa gitna ng malakas na ulan at baha, wala siyang pakialam kung anong klaseng sasakyan ang sasakyan niya, basta makauwi lang siya. Pagdating niya sa mansyon, madilim na ang lahat. Tanging ang ilaw lang sa salas ang nakabukas. Nakita niya ang kanyang ina, si Elenita, na nakaupo sa sofa, hawak ang isang lumang photo album. Mama, tawag ni Amara.
Ang boses ay garalgal. Nagulat si Elenita. Amara, bakit basang-basa ka? Hindi sinagot ni Amara ang tanong ng ina. Lumapit siya. Ang mga mata ay puno ng luha at galit. Mama, alam mo ba? Alam mo bang si Tita Lorna ang may kagagawa ng lahat? Siya ang nagplano laban kay Dave. Napatitig si Elenita sa kanya. Ang album ay nahulog mula sa kanyang kamay. At bakit, Mama? Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Bakit hinayaan mo akong mapuno ng galit? Alam mo ang totoo, di ba? Sunod-sunod na tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay nagsimula nang manginig sa matinding emosyon. Unti-unting bumagsak ang balikat ni Elenita. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha na matagal nang kinikimkim. Patawarin mo ako, anak. Bulong niya. Ang boses ay halos hindi na marinig. Umupo si Elenita sa sofa. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Hindi mo naiintindihan, anak? Noong una kong nalaman ang tungkol sa kanila, sa pamilya niya sa Tondo, gumuho ang mundo ko. Ang sakit, ang hiya. Hindi ko kayang tanggapin. Pero Mama, hinayaan ko ang galit na lamunin ako. Patuloy ni Elenita. Tila kinakausap ang kanyang sarili. Hinayaan ko si Lorna na manipulahin ako, na kumbinsihin ako na sila ang may kasalanan, na sila ang dahilan ng lahat ng sakit dahil mas madaling maniwala sa kasinungalingan kaysa harapin ang katotohanan na ang papa mo ang may kasalanan sa ating lahat. Umiyak si Elenita ng marahan. Nagpakamartir ako, Amara. Nagbulag-bulagan ako sa katotohanan para lang mapanatili ang perpektong pamilya na gusto ng lahat. Para lang hindi mapahiya. Para lang hindi ko kailangang aminin sa sarili ko na nabigo ako. Kinuha ni Elenita ang kamay ni Amara na nanginginig. Pero anak, nakita ko ang nangyari sa'yo. Ang galit mo, ang sakit mo. Ayokong maranasan mo ang sakit na dinanas ko. Ayokong magpatuloy ka sa kasinungalingan. Tiningnan ni Elenita ang kanyang anak nang may pagmamakaawa. Amara, anak, masakit man, pero kailangan mong tanggapin. Ang kasalanan ng ama mo, hindi kasalanan ng mga anak niya. Hindi kasalanan ni Dave. Hindi kasalanan ng pamilya niya. Biktima lang sila. Katulad natin. Niyakap ni Elenita si Amara ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pagsisisi, pagmamahal, at pagpapalaya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Amara ang tunay na init mula sa kanyang ina. Hindi na ito ang malamig na yakap ng obligasyon, kundi ang yakap ng isang inang humihingi ng tawad at nagbibigay ng lakas. Sa yakap na yon, tila may nagbago sa loob ni Amara. Ang galit niya kay Dave ay naglaho, napalitan ng isang napakalaking pasanin ng hiya at pagsisisi. Ngunit kasabay nito, may kakaibang kapayapaan siyang naramdaman. Ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ay nagpapalaya. Bumitaw si Elenita mula sa yakap. Anak, may sinabi sa akin ng papa mo bago siya mawala. May itinatago siya. May gusto siyang ituwid. Tungkol sa isang lumang trust fund. Pero pinigilan siya ni Lorna. Ang trust fund, ang bagay na sinabi ni Tita Lorna kanina. At ang sinabi niya mismo sa coffee shop. Tumingin si Amara sa lumang photo album na nahulog mula sa kamay ng kanyang ina. Sa ibabaw ng fireplace, nakita niya ang isang maliit na cabinet. Isang luma, matibay na cabinet na laging nakakandado. Ang lalagyan ng mga sekreto ng kanyang ama. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Hindi para sa nakanganga pa rin ang bibig ni Amara. Trust fund? Isang trust fund para sa mga anak sa Tondo? Iyon ang dahilan kung bakit matindi ang galit ni Tita Lorna. Iyon ang dahilan kung bakit niya pinipilit sirain si Dave. Mabilis siyang lumapit sa lumang cabinet ng kanyang ama sa ibabaw ng fireplace. Mahirap buksan. Naghahanap siya ng susi, ngunit walang makita. Kinuha niya ang cellphone. Hindi siya nag-aalangan. Kailangan niya ng tulong.
ang tulong ng lalaking sinubukan niyang sirain. "Dave?" sabi niya nang sinagot nito ang tawag. Ang boses ay seryoso at may bakas pa rin ng pagod. "Amara ito. Kailangan kitang makausap. Ngayon na." Nagkita sila sa isang tahimik na cafe sa labas ng Makati. Hindi ang mamahaling cafe na dating puntahan ni Amara, kundi isang ordinaryong lugar na malapit sa daan patungong Tondo. Tahimik na umupo si Dave sa tapat niya. Ang mga mata ay nagtatanong, "Ano po yun, ma'am?" Hindi na umikot si Amara sa kung ano-ano. "Ang tita ko, si Lorna. Siya ang may kagagawa ng lahat. Siya ang nagplano laban sa'yo." Hindi nagulat si Dave. Tila may ideya na siya. At higit pa doon, patuloy ni Amara, ang kanyang boses ay bumulong. "May sinabi sa akin si Mama. May inilagay daw si Papa na trust fund para sa inyo, para sa'yo at sa mga kapatid mo." Pinipigilan ni Tita Lorna. Biglang nanlaki ang mga mata ni Dave. "Trust fund? Para sa kanila? Imposible." "Naalala ko, kuya," biglang sabi ni Dave. Tila may naalala. "May lumang baul si Mama. Naalala mo? Yung sinasabi niyang baka may halaga yan balang araw?" Tumango si Amara. Sa loob ng baul na yun, kasama ng mga litrato at lumang gamit, may nakita akong maliit na susi. Akala ko wala lang. At may isang sobre. Sulat mula kay Papa. Biglang nagkaroon ng ilaw sa kanilang mga mata. Ang lahat ay unti-unting nagkakakonekta. Kailangan nilang bumalik sa Tondo. Dali-dali silang sumakay sa isang jeep. Sa gitna ng traffic, nakita ni Amara ang sarili niyang nakikipagsiksikan sa ordinaryong tao. Hindi nag-aalala sa itsura, kundi sa misyon na kanilang hinaharap. Pagdating sa bahay ni na Dave, matinding kaba ang naramdaman ni Amara. Hinanap ni Dave ang lumang baul. Sa ilalim ng mga lumang kumot at damit, nandoon nga ang isang maliit na sobre at isang lumang susi. Nanginginig ang mga kamay ni Dave habang binubuksan ng sobre. Isang sulat. Sulat mula sa kanyang ama. "Minamahal kong Dave, anak, at sa mga kapatid mo, patawarin mo ako. Naging mahina ako. Naging duwag ako. Pinili ko ang kasinungalingan para sa image na gusto ng lahat. Ngunit bago ako mawala, gusto kong ituwid ang mali. May inilaan akong trust fund para sa inyong kinabukasan. Ito ang aking pagsisisi. Mangyaring hanapin ninyo ang aking personal safety deposit box sa Central Bank, Branch 2. Ang susi ay kasama ng sulat na ito. Ang lahat ng detalye ay nandoon. Sana sa paggawa ko nito ay mapatawad niyo ako. At sana ay magkaroon kayo ng mas magandang buhay. Mahal ko kayo." Ang papa mo nagkatinginan si Amara at Dave. Walang salita. Ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng pag-unawa. Central Bank, Branch 2. Dali-dali silang nagtungo sa bangko. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. 1 oras na lang bago magsara ang bangko. Sa gitna ng kaba at pag-asa, ginabayan ni Amara si Dave sa mga proseso. Ang kanyang kaalaman sa negosyo ay malaking tulong. Sa wakas, binuksan ang safe deposit box. Sa loob, isang makapal na folder, mga legal na dokumento, at isang kopya ng dikilalang will. Ang tunay na huling habilin ng kanyang ama. Ito ay detalyado. Naglalaman ng probisyon para sa trust fund at nagpapawalang bisa sa anumang susunod na legal na dokumento na ginawa sa ilalim ng impluensya ni Lorna. "Amara, ito na," bulong ni Dave. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Sa wakas, ang katarungan. Ngunit bago pa sila makalabas ng bangko, isang pamilyar na boses ang gumambala sa kanila. "Anong ginagawa ninyo dito?" Si Tita Lorna. Nakatayo ito sa pintuan ng bangko. Ang kanamumutla ang mukha ni Tita Lorna nang makita niya si Amara at Dave na hawak ang folder mula sa safe deposit box. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. "Lorna, huminahon ka," sabi ng manager ng bangko na nababahala sa eksena. Ngunit hindi niya pinansin ang manager. Tinitigan niya si Amara.
Anong pinagsasabi mo, Amara? Wala kang karapatan na pakialaman ang mga bagay na ito. May karapatan ako, tita, sagot ni Amara. Ang boses ay matigas. Bilang anak ni Papa at bilang HR director ng kanyang kumpanya, kailangan nating ayusin ang mga mali. Mabilis silang nagpaalam sa bangko, dala ang mga dokumento. Alam nilang kailangan nilang kumilos agad. Isang mabilis na tawag ang ginawa ni Amara sa kanyang abogado. Kailangan ng emergency board meeting. Ngayon na, kinabukasan ng umaga, sa boardroom ng Villanueva Corp, ang tensyon ay kasing kapal ng usok. Nakaupo si Tita Lorna sa gitna ng mesa. Ang kanyang muka ay puno ng paghamak. Sa kabilang dulo, nakaupo si Amara at sa tabi niya ay si Dave, kasama ang isang abogado. Para saan itong emergency meeting na ito, Amara? Tanong ni Tita Lorna. Ang kanyang boses ay may awtoridad. Napakababaw ng problema ng isang warehouse employee para pag-aksayahan ng oras ng buong board. Hindi ito tungkol sa isang warehouse employee, tita. Matigas na sagot ni Amara. Ito ay tungkol sa integridad ng Villanueva Corp at sa legacy ng Papa. Nagsimula si Amara. Isa-isa niyang inilahad ang ebidensya. Ang CCTV footage mula sa Gate 3, kung saan nakita si Mr. Rosales na may kausap na driver ng truck, ang mga detalye ng truck na nakarehistro sa isang kumpanyang pagmamay-ari ni Tita Lorna, ang mga logbook na minanipula, ang lahat ng kasinungalingan at panlilin lang para pagbintangan si Dave. Habang ipinapaliwanag niya ang lahat, ang mukha ni Tita Lorna ay unti-unting namumutla, ngunit hindi pa rin siya sumusuko. Lahat ng yan ay circumstantial. Wala kayong matibay na ebidensya. Sigaw ni Tita Lorna. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig. Ngunit handa si Amara. Inilahad niya ang pinakamalakas na trumpo, ang di kilalang huling habilin ng kanyang ama. Ang orihinal na will na nagtatatag ng trust fund para sa mga anak niya sa Tondo. Ang papa ko, sabi ni Amara, tumingin kay Tita Lorna. Ayaw niyang manalo ang kasinungalingan. Gusto niyang itama ang lahat bago siya mawala. Biglang tumayo si Tita Lorna. Kasinungalingan yan. Minanipula ninyo yan. Ako ang itinalaga ng papa mo bilang executor ng estate niya. Tita Lorna, mayroon pa pong isa pang saksi na magpapatunay ng lahat ng ito, sabi ni Amara. Ang pinto ng boardroom ay bumukas at pumasok si Ginoong Reyes, isang matandang lalaking may malalim na kunot sa noo. Si Ginoong Reyes ang matagal ng financial advisor ng kanyang ama at isa sa mga taong pinakakatiwalaan niya. Matagal na itong nawala sa eksena. Matapos magretiro, nagulat si Tita Lorna. Reyes? Miss Lorna, oras na para lumabas ang katotohanan, mahinang sabi ni Ginoo. Reyes, alam ko ang lahat ng ginawa mo. Ang pagpigil mo sa orihinal na di kilalang habilin ni Mr. Villanueva, ang pagmamanipula mo sa financial records ng kumpanya, ang paggamit mo ng mga shell company para itago ang mga ill-gotten gains. Ang lahat ng yan ay alam ko. Sinimulan ni Ginoong Reyes ang kanyang testimonya, detalyado at matatag. Ang bawat salita ay parang suntok na tumatama kay Tita Lorna. Ang lahat ng board members ay napatitig sa kanya. Ang dating respetadong tiyahin ng kumpanya. Ngayon ay nakalantad ang lahat ng kasinungalingan. Sa wakas, gumuho si Tita Lorna. Napaupo siya sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay puting-puti. Walang masabi, walang maidahilan. Ang board, pagkatapos ng mabilis na deliberasyon, ay naglabas ng desisyon. Si Tita Lorna ay agad na sinuspinde mula sa lahat ng kanyang posisyon sa Villanueva Corporation at sasampahan ng kaso para sa pagmamanipula ng di kilalang habilin at financial fraud. Si Mr. Rosales ay sinuspinde rin. Nagtapos ang meeting, nag-alisan ang mga board members, naiwan sina Amara at Dave kasama si Ginoong Reyes sa loob ng boardroom. Salamat po, Ginoong Reyes, sabi ni Amara. Wala yun, iha. Matagal ko nang gustong ituwid ang mali. Nagpapasalamat ako
At nagkaroon ng tapang ang papa mo at ikaw na gawin ang tama. Sagot ni Ginoong Reyes. Umalis din si Ginoong Reyes. Naiwan sina Amara at Dave sa tahimik na silid. Ang aircon ay patuloy pa rin sa pag-ugong. Tumingin si Amara kay Dave. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. I'm sorry, Dave. Sabi niya, ang kanyang boses ay nagmamakaawa. For everything. Ang katahimikan sa boardroom ay hindi na kasing bigat ng dati. Napalitan na ito ng isang pakiramdam ng kapayapaan. Nakatitig si Dave kay Amara sa mga matang puno ng sinseridad at pagsisisi. Hindi mo kasalanan lahat, Ma'am Amara, sabi ni Dave. Ang boses ay malumanay. Ikaw ang naglabas ng katotohanan. Tumango si Amara. Ngunit alam niyang kailangan pa rin niya ng mas malalim na pagbabago. Hindi lang ito tungkol sa kumpanya. Ito ay tungkol sa kanyang sarili. Sa sumunod na 2 linggo, maraming nagbago sa Villanueva Corp. Si Tita Lorna ay nahaharap sa mga kasong kriminal at sibil. Si Mr. Rosales ay permanenteng natanggal sa trabaho. Ang kumpanya ay sumailalim sa matinding internal audit. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay kay Amara. Isang umaga, nilapitan niya ang kanyang ina. Mama, magre-resign na po ako sa kumpanya. Nagulat si Elenita. Bakit anak? Ikaw na ang magiging CEO ngayon. Hindi ko po yun kailangan, Mama. Ang kailangan ko ay hanapin ang sarili ko. Ayusin ang mga nasira ko. Puno ng pag-unawa ang nangiti ni Elenita. Kung yan ang magpapasaya sa'yo, anak, suportado kita. Umalis si Amara sa Villanueva Corp. Hindi na niya sinuot ang kanyang mga power suit. Hindi na siya nagmamaneho ng mamahaling kotse. Naglakad siya. Nagsakay ng jeep. Ginagawa niya ang mga bagay na hindi niya kailanman nagawa. Isang hapon, nakita niya ang kanyang sarili na nasa tapat ng bahay ni Dave sa Tondo. Walang balak. Walang tawag. Sumunod lang siya sa isang pakiramdam. Amara? Gulat na sabi ni Dave nang makita siya sa labas ng kanilang bakod. Gusto lang kitang kamustahin, sabi ni Amara nahihiya. At may dala akong good news. Ikinuwento niya ang tungkol sa trust fund, kung paano ito gagamitin para sa operasyon ni Miggy at sa pag-aaral ng mga kapatid nito. Ang mga mata ni Dave ay napuno ng luha. Salamat, Amara. Maraming salamat, sabi ni Dave. Ang boses ay garalgal. Hindi, Dave. Ako ang dapat magpasalamat. Pinakita mo sa akin ang halaga ng pamilya, ang halaga ng pagiging totoo. Pinaupo siya ni Dave sa isang silya sa labas ng kanilang bahay. Dala nito ang 2 baso ng kape. Kape na galing sa kaldero, hindi galing sa coffee machine. Kape mula sa Tondo. Sabi ni Dave, ngumiti. Tinanggap ni Amara ang baso. Humigop siya. Ang lasa ay matapang, ngunit may init na dumaloy sa kanyang lalamunan. Mas masarap kaysa sa anumang mamahaling kape na kanyang natikman. Nagsimula silang magkwentuhan tungkol sa kanilang ama, tungkol sa kanilang mga ina. Mga kwentong hindi nila kailanman naisip na pag-uusapan nila. Ikinuwento ni Dave ang tungkol sa kanyang mama Linda, kung paano ito nagtrabaho ng husto para lang mabuhay sila kahit na nasaktan ito sa pangako ng kanilang ama. Ikinuwento naman ni Amara ang tungkol sa kanyang mama, Elenita, kung paano ito nagpakamartir, na natiling tahimik para lang mapanatili ang dangal ng pamilya. 2 ina, 2 magkaibang mundo, ngunit parehong biktima ng isang kasinungalingan. Ang buhay nga naman, Ma'am Amara, sabi ni Dave, tumingin sa kalangitan. Ang akala natin, kalaban natin ang isa't isa, pero iisa lang pala ang ugat ng lahat. Patawad, Dave, ulit ni Amara. Ang dami kong pagkakamali. Ngumiti si Dave. Patawad din, Amara. Hindi madaling maintindihan ang lahat ng nangyari. Sa sandaling iyon, hindi na sila HR director at warehouse employee. Hindi na sila anak ng 2 magkaibang pamilya. Sila ay sina Amara at Dave. 2 tao na nakahanap ng pag-unawa sa gitna ng sakit. Alam mo, Amara, sabi ni Dave, ang kanyang tingin ay matapang ngunit puno ng lambing. Hindi
Hindi mo na kailangang dalhin ang apelyido ng papa. Pero sana, balang araw, gusto mong dalhin ang sa akin. Isang bulong, isang tanong, isang pag-asa. Nagulat si Amara. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Sa tapat ng bahay ni na Dave, sa gitna ng ingay ng tondo, may isang bagong simula na dahan-dahang namumuo. Ang mga salita ni Dave ay umalingaw sa isip ni Amara buong gabi. Sana, balang araw, gusto mong dalhin ang sa akin. Kinabukasan linggo, nagpasya si Amara na harapin ang isa pang nakaraan. Isang nakaraan na hindi lang kanya, kundi sa kanilang lahat. Mama, sabi niya kay Elenita, na nasa salas at nagbabasa ng dyaryo. Pwede po ba tayong magsimba ngayong hapon? Nagulat si Elenita. Bihira silang magsimba ng magkasama, lalo na't siya ang nag-aaya. Sige anak, ngunit hindi lang sila ang pupunta. Pagdating nila sa isang maliit na simbahan sa Manila, isang simbahan na hindi kasing laki ng mga simbahan sa Makati, ngunit may kakaibang kapayapaan, may naghihintay na sa kanila. Nakaupo sa isang bangko sa gilid, tahimik na nagdarasal, si Aling Linda, ang ina ni Dave, kasama si Dave at ang mga kapatid nito, sina Maya, Leo at si Miggy na ngayon ay mas malakas at masigla na. Namutla si Elenita nang makita si Aling Linda. Ang mga mata niya ay nagtataka at may bakas ng matagal ng kirot. Si Aling Linda naman ay dahan-dahang nag-angat ng tingin at nagtama ang kanilang mga mata. Walang galit, walang puot. Tanging pagod at lungkot lang ang nakita ni Amara. Hinawakan ni Amara ang kamay ng kanyang ina. Mama, gusto ko lang po na makilala niyo po sila. Walang away, walang galit. Dahan-dahang tumango si Elenita, ngunit ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Lumapit sila sa bangko kung nasaan si Aling Linda. Umupo si Elenita sa tabi nito. Para silang dalawang estranghero na nag-iisa sa isang malaking mundo. Hindi agad nagsalita si Elenita. Tinitigan niya si Aling Linda. Ang mukha nito ay puno ng mga kunot ng buhay at pagsubok. Pagkatapos, dahan-dahan, inabot niya ang kamay ni Aling Linda. Patawad. Bulong ni Elenita, ang kanyang boses ay nanginginig. Patawad sa lahat ng sakit na dinanas mo dahil sa amin, dahil sa kanya. Patawad kung naging bulag ako sa katotohanan. Hinawakan ni Aling Linda ang kamay ni Elenita. Walang salita. Tanging isang tango lang. Isang tango ng pag-unawa. Isang tango ng pagtanggap. Hindi na kailangan ng maraming paliwanag. Sapat na ang kanilang pagkakaintindihan bilang dalawang babaeng biktima ng iisang pagkakamali. Sa likuran nila, nakatayo sina Amara at Dave, nanonood. Ang mga kapatid ni Dave ay nagtataka, ngunit nakikita rin nila ang kakaibang kapayapaan na bumabalot sa dalawang babae. Sabay silang tumayo, sina Elenita at Linda. Lumapit sila sa altar. May kinuha silang dalawang kandila. Hindi sila nagkatinginan, ngunit sabay nilang sinindihan ang mga kandila at inilagay sa harap ng imahe ng mahal na birhen, hindi para sa lalaking nagdulot sa kanila ng sakit, kundi para sa kanilang sarili, para sa kanilang mga anak, para sa kapayapaan na natagpuan nila sa pagpapatawad. Nang matapos silang magdasal, lumabas sila ng simbahan. Ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa dati. Nakita ni Dave si Amara. Hindi siya nagsalita. Ngunit dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Amara. Lumingon si Amara kay Dave. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Isang pag-asa, isang kinabukasan. Hindi na siya nagatubili. Hindi na niya binawi ang kanyang kamay. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Sa labas ng simbahan, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, dalawang pamilya na minsan ay pinaghiwalay ng isang malaking kasinungalingan ay nagsisimula ng maging isa. Ang nakaraan ay hindi na isang pader. Ito ay isang tulay. Lumipas ang isang taon. Ang Villanueva Corporation ay dumaan sa matinding pagbabago. Mula sa isang kumpanyang puno ng lihim at katiwalian,
Naging isa itong simbolo ng transparency at corporate social responsibility. Hindi na si Tita Lorna ang namumuno. Ang kanyang pangalan ay naging isang babala. Si Amara, ngayon, ay isang malayang tao. Hindi na siya nakaupo sa mga board meeting o nagpapatupad ng mga corporate policies. Sa halip, madalas siyang makikita sa isang simpleng opisina sa Tondo, kung saan siya ay nagtatrabaho bilang direktor ng Pundasyong Pag-asa, ang foundation na itinatag niya kasama si Dave sa pangalan nina Elenita at Linda. Nakafocus ang Pundasyong Pag-asa sa pagbibigay ng libreng operasyon sa mga batang may sakit sa puso, katulad ni Miggy, na ngayon ay masigla at nakakapaglaro na ng normal. Nagbibigay din ito ng scholarship at livelihood programs para sa mga pamilyang nangangailangan. Isang hapon, nakita si Amara na nakaupo sa harap ng isang grupo ng mga kabataan. Tinuturuan sila ng financial literacy at life skills. Ang kanyang boses ay hindi na kasing lamig ng dati. Puno ito ng init, karanasan, at empatiya. Ang kanyang kanangiti ay totoo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Si Dave naman, nanatili pa rin sa warehouse, ngunit ngayon ay mayroon na siyang posisyon bilang operations manager. May respeto sa kanya ang lahat, hindi lang dahil sa kanyang posisyon, kundi dahil sa kanyang integridad. Ang kanyang pangarap na mapagtapos ang mga kapatid ay natupad. Si Maya at Leo ay nasa kolehiyo na. Si Miggy ay naghahanda na para sa elementarya, puno ng pag-asa. Isang araw, bumalik si Dave sa Tondo at nakita niya si Amara na nag-aayos ng mga papeles sa opisina ng foundation. Nilapitan niya ito at dahan-dahang niyakap mula sa likod. "Pagod ka na ba?" Bulong niya sa tainga ni Amara. Ngumiti si Amara. "Hindi. Masaya ako." Niyakap niya ng mahigpit si Dave. Hindi na sila natatakot sa nakaraan. Ang bawat sugat ay naghilom na. Ang bawat kasinungalingan ay nalantad na. "Naalala mo yung sinabi mo noon sa labas ng simbahan?" Tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. "Alin doon?" Tukso ni Dave. "Yung kung gusto kong dalhin ang apelyido mo." Niyakap pa ng mas mahigpit ni Dave si Amara. "At ano ang sagot mo?" Nilingon siya ni Amara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. "Mas gugustuhin ko pa. Higit pa sa Villanueva, mas gusto ko ang Ramos." Magkahawak kamay silang naglakad palabas ng opisina. Ang sikat ng araw ay humahalik sa kanilang mga mukha. Hindi nila nakalimutan ang nakaraan. Hindi nila binaliwala ang sakit. Ngunit ginamit nila ito. Ginamit nila ang sakit at ang mga aral nito upang itayo ang isang pundasyon ng pag-asa. Isang pundasyon na hindi lamang para sa kanilang dalawa, kundi para sa buong komunidad. Sa mga bisig ng isa't isa, natutunan nila na ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa kasalanan, kundi ang pagpili na huwag hayaang kontrolin nito ang iyong kinabukasan. At sa paggawa nito, nakahanap sila ng pag-ibig na mas matatag kaysa sa anumang kasinungalingan. Isang pag-ibig na isinilang mula sa abo ng nakaraan at lumago sa liwanag ng katotohanan.